Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, digdig ng dadalang at pasamo, bayan mo, viva o Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mamanalis sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Digdig ang dalang at pagsamo ng bayan mo. Viva o Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos at kay kaasan. at sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong inalulugaya. Pinupuri ka namin, inarangan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, mundo na anak,
sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang banal at ang katas-tasan, ikaw lang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Amen. Amen sa Diyos. Amen sa Diyos. Amen sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan, at napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.
Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo ang lahat. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay, amay sa'kin matatanaw. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kaniya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat, magandang hapon sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ng dalawang apostol, si San Felipe at si Santiago. Dalawang apostol na hanggang kamatayan ay sumunod kay Jesus. At ang kanilang karanasan ng kasama nila si Jesus
ay karanasan ng pananampalataya at karanasan ng pagtitiwala sa tunay na Diyos. Na ang Diyos, si Jesus, bilang larawan ng Ama, ang nagpapakita ng katotohanang ang Diyos ay kasama natin. Mayroon po akong isang kaibigang Koreanong pari. Siya ay sumama sa pagmimisa, sa aking pagmimisa. Sabi ko sa kanya, pwede ba na ikaw na ang magbigay ng homily? Sabi niya, sige po. Very limited lang yung kaniyang kaalaman sa Tagalog. Ang akala ko ay siya ay magbibigay ng homily sa Tagalog o sa Ingles. Limited sa Tagalog pero okay naman sa Ingles. Pero humingi siya ng dispensa sa mga nagsisimba at humingi ng permiso. Ang tanong niya sa mga nagsisimba, pwede po bang ito po ang sasabihin ko sa inyo? At pagkatapos kong sabihin, uupo na po ako. So umuo naman yung mga tao dahil alam nilang ang Koreano ay limitado nga sa kanilang lengguwahe. So pagkatapos niyang sabihin iyon, sinabi niya sa mga tao, mahal ko kayo. Tsaka siya umupo. Kaya nagulat ang mga tao dahil ang kaniyang homily ay isang salita, mahal ko kayo. Sa atin pong buhay paglalakbay bilang Kristiyano, hindi na natin kailangan ng maraming salita. Tama na ang salita ni Jesus na ating magiging gabay at magiging sandigan sa ating paglalakbay. Kung papaanong tayo ay kakapit kay Jesus at magmamahal, mauunawaan natin na ang paglalakbay bilang Kristiyano sa ngalan ni Jesus ay nagkakaroon ng kabuluhan. Kaya't sa Ebanghelyo, maliwanag na binibigyan tayo ni Jesus ng isang pagkakataong sumunod at magtingin sa tunay niyang kapangyarihan. Kaya kaniyang sinabi, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. In the mighty name of Jesus, everything will be possible. Sa makapangyarihang pangalan ng ating Poong Jesus Nazareno, ang lahat ng ating hihilingin na nakaugat sa pag-ibig at pananampalataya ay magkakaroon ng katuparan. Pero iyon ay mayroong isang kondisyon kung gaano natin kakilala si Jesus. Katulad ng sinabi niya kay Felipe, di yata't matagal nyo na akong kasama, Felipe, bakit hindi mo pa rin nakikilala ang Ama? Sapagkat ang Ama at ako ay iisa. Nagkakaroon lamang ng katuparan at katuturan ang ating pananampalataya at pagkilala sa Diyos kung tayo mismo ay sumusunod at nananalig sa kaniyang mga salita. Ang salita ni Jesus, ang salita ng Diyos, ang siyang ugat at ang siyang buhay ng pananampalatayang meron tayo. Huwag po nating sasayangin. Lahat ng ating gagawin at hihilingin ay kailangang nakaugat
sa kaniyang makapangyarihang pangalan. Dahil walang ibinigay na pangalang pinakadakila kung hindi ang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay luluhod kahit na ang kalaliman at kataasan ng kalangitan at kalaliman ng lupa ay luluhod sa kaniyang makapangyarihang pangalan. Ang pagdideklara ni Jesus na ang Ama at ang Siya ay isa ay sangkala ng tunay na pananampalatayang ibinibigay sa ating lahat. Wala nang pagdududa, wala nang second thought, that only in the name of Jesus, mightier than ever, ang lahat ay pwedeng mabago at ang lahat ay pwedeng magkaroon ng katuparan. Lalapit tayo sa Diyos, lalapit tayo kay Jesus sa kaniyang makapangyarihang pangalan upang hindi masayang ang oras at araw ng ating pagiging deboto. Sapagkat ang pagiging deboto sa pangalan ni Jesus ay araw-araw lumalalim at nauunawaan kung bakit siya nagtitiis ng init ng 3:00 ng hapon. Bakit siya nagtitiis magbiyahe ng mainit sa jeep? Bakit siya magtitiis tumayo ng 1 oras o 2 oras para lamang makapasok sa kaniyang dambana? Ang lahat ng panglabas ng ito ay tumutulong lamang upang tayo'y mapalago sa ating pananampalataya. Hayaan nating ang pananampalatayang ito ay pumasok sa kaibuturan ng ating kaluluwa, sa kaibuturan ng ating katawan, upang tayo'y mabago at tunay nating makilala si Jesus na ating sinusundan at binibigyan ng papuri at pasasalamat. Sapagkat kung walang kabuluhan ang lahat ng pagtitiis na ating ginagawa, ang lahat ng iyan ay panglabas lamang, hanggang balat lamang, hanggang external appearance lamang. Walang kabuluhan. Nagkakaroon ng kabuluhan kapag araw-araw na pagbabago tayo ng debosyon na ito. Kapag araw-araw nababago ang ating focus, kapag araw-araw lumalalim tayo sa pagkilala kay Jesus. Hayaan nating pumasok ang Diyos sa ating puso. Hayaan nating ang ating maging sistema ay ang salita ng Diyos na siyang tunay na nagbibigay buhay. Gaano natin kakilala si Jesus? Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, madalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon.
Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulog ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay ng bayan nagdiriwang, tunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha, matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang, tunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa sa tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan,
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo ay nabuhay. Hallelujah. Lubos na nagtagumpay. Hallelujah. Sa lahat niyang kalawan. Hallelujah. Magalang at magdiwang. Hallelujah. Si Kristo Jesus natin. Hallelujah. Narito nagkapiling. Hallelujah. Siya'y muling pagkabuhay. Hallelujah. At walang hanggang buhay. Hallelujah. Tayo ay nabubuhay. Hallelujah. Sa Espiritu bigay. Hallelujah. Ni Kristo nagmamahal.
sa Diyos Amang Banal. Alleluia. Ang mga kasalanan, Alleluia, nabaon na sa hukay. Alleluia. Sa pag-ibig sa kapwa, Alleluia, tayo'y di nasasawa. Alleluia. Si Kristo ay nabuhay. Alleluia. Tayo'y mabuhay. Alleluia. Magpuri tayo sa Diyos. Alleluia. Na lumikha tubos. Alleluia. Si Kristo ay nabuhay. Alleluia. Lubos na nagtagumpay. Alleluia. Sa lahat niyang karaman. Alleluia. Magalang at magdiwang. Panawagan, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagpapasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 at 2025. Ang mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7.
May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ibuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.